Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Word, isang pag-aaral mula sa Biblia. PAKIINGATAN ang inyong pakikinig. Ang prinsipyo ng pagtanggap sa Espiritu at tapat na PAGPAPANGASIWA. Isang Biblia at teolohikal na pag-aaral sa Marcos Kapitulo 4 versikulo 24 hanggang 25, KJV. Pangunahing talata, KJV. Marcos Kapitulo 4 versikulo 24 hanggang 25. At sinabi niya sa kanila, pakiingatan ninyo ang inyong pakikinig, kung anong panukat ang inyong ipanukat, ay siyang panukat ding ipanukat sa inyo, at sa inyong mga nakikinig ay dadagdagan pa. Sapagkat sa kanya na mayroon, ay bibigyan pa, at sa kanya na wala, ay aalisin pati ng kanyang inaakala niyang mayroon siya. Ang Marcos Kapitulo 4 versikulo 24 hanggang 25 ay isa sa mga pinakamalalim na turo ni Jesus tungkol sa kung paano tumutugon ang mga tao sa salita ng Diyos. Ang mga talatang ito ay kasunod ng talinghaga ng manghahasik at ng turo tungkol sa ilaw sa ilalim ng takuri, Marcos Kapitulo 4 versikulo 1 hanggang 23. Ngayon ay inililipat na ni Jesus ang atensyon mula sa paghahasik ng salita patungo sa pananagutan ng mga nakikinig nito. Ang kanyang utos ay simple ngunit napakalalim. Pakiingatan ninyo ang inyong pakikinig. Itinuturo ni Jesus na ang pakikinig sa salita ng Diyos ay hindi kailanman pasibong gawain lamang. Ang bawat nakikinig ay mananagot sa Diyos kung paano nila tinatanggap, pinahahalagahan, sinusunod, at isinasabuhay ang kanyang katotohanan. Ang mga tumutugon ng may pananampalataya at pagsunod ay tatanggap ng mas malalim na pagkaunawa sa Espiritu. Ang mga nagpapabeya o tumatanggi naman ay unti-unting mawawalan pati ng liwanag na dati nilang tinataglay. Ipinapakita ng talatang ito ang walang kupas na prinsipyo ng espiritual. Ipinagkakatiwala ng Diyos ang mas malalim na pagkaunawa at mas malaking pananagutan sa mga tapat na tumatanggap at sumusunod sa kanyang inihayag na katotohanan. Ang pangunahing mensahe ay malinaw. Ang antas ng ating paglago sa espiritu ay direktang nauugnay sa kabigatan ng ating pagtanggap, paniniwala, pagsunod, at pangangalaga sa salita ng Diyos. Kasaysayan at konteksto. Ipinapakita ng Ebanghelyo ni Marcos si Jesus na nagtuturo sa napakaraming tao sa pamamagitan ng mga talinghaga sa paligid ng lawa ng Galilea. Sa unang bahagi ng Marcos Kapitulo 4, ibinahagi ni Jesus ang talinghaga ng manghahasik, kung saan ipinaliwanag niya na ang parehong binhi, ang salita ng Diyos, ay nagbubunga ng magkakaibang resulta depende sa kalagayan ng puso ng nakikinig. May mga pusong tumigas, may mga mababaw, may mga nahahadlangan ng mga alalahanin ng sanlibutan, at may mga matabang lupa na namunga ng sagana. Pagkatapos nito, itinuro ni Jesus na ang ilaw ay ginawa upang magliwanag at hindi itago. At doon niya ibinigay ang babala sa mga talatang 24 hanggang 25. Ang mga salitang ito ay una nang sinabi sa mga alagad, na pinagkalooban na ng mas malalim na pagkaunawa sa mga lihim ng kaharian ng Diyos. Ipinapaalala ni Jesus na ang espiritual na pribilehiyo ay laging may kalakip na espiritual na pananagutan. Habang mas marami tayong natatanggap na katotohanan, mas nagiging mananagot tayo sa Diyos. Ang MANANAMPALATAYA ay dapat magbigay ng mabuting pansin sa salita ng Diyos. Pakiingatan ninyo ang inyong pakikinig. Nagsimula si Jesus sa isang utos, pakiingatan. Ito ay panawagan sa sadyang pagbibigay pansin, maingat na pakikinig, at pagkilatis. Hindi sapat na marinig lamang ang kasulatan, ninanais ng Diyos ang pusong tumatanggap ng kanyang salita ng may pagpapakumbaba, pananampalataya, at pagsunod. Marami ang nakikinig ng pangaral linggo-linggo ngunit hindi hinahayaang baguhin ng katotohanan ng Diyos ang kanilang buhay. Nagbabala si Jesus laban sa walang ingat na pakikinig. Ang usapin ay hindi lamang kung narinig ba natin ang salita, kundi paano natin ito narinig at ano ang ginawa natin pagkatapos. Ang salita ng Diyos ay humihingi ng pagtugon. Pag-aaral ng salitang Griego, akouo, makinig. Ang pandiwang Griegong akouo ay nangangahulugang makinig, makinig ng mabuti, umintindi, tumugon sa pamamagitan ng pagsunod. Sa kaisipang Biblia, ang pakikinig ay hindi mapaghihiwalay sa pagsunod. Ang tunay na pakikinig ay higit pa sa pagpasok ng tunog sa tainga. Ito ay ang pagtanggap sa katotohanan ng Diyos sa puso at pagpapahintulot na hubugin nito ang iyong pamumuhay. Kaya madalas sabihin ni Jesus,
Ang may mga taingang makapagpapakinig, ay makinig siya. Ang tinutukoy ay hindi pisikal na pandinig kundi ang kakayahang tumanggap sa Espiritu. Theological na kahulugan. Mula pa noon ay nakikipag-usap na ang Diyos sa kanyang bayan sa pamamagitan ng kanyang salita. Mula kay Moises hanggang sa mga propeta, mula kay Kristo hanggang sa mga apostol, tinatawag ng Diyos ang kanyang bayan na makinig ng mabuti. Ang kasulatan ay kinasihan na paghahayag ng Diyos, kaya ang pakikinig dito ay gawaing pagsamba at pagpapasakop. Ang bawat pagtatagpo sa kasulatan ay pagkakataon upang lumago o kaya ay tumigas ang puso. Walang maaaring manatiling neutral. Ang bawat pangaral, pag-aaral ng Biblia, o personal na pagbasa ay humihingi ng pagsunod na puno ng pananampalataya. Halimbawa sa buhay, isipin ang matabang lupa na tinatamaan ng ulan. Kapag malambot ang lupa, ang tubig ay nagpapalusog sa binhi at nagbubunga ng masaganang ani. Kapag matigas na ang lupa, ang parehong ulan ay dadaloy na lamang sa ibabaw. Gayun din, ang salita ng Diyos ay laging nagtatagumpay sa kanyang layunin, ngunit ang pagbubunga nito ay nakadepende sa kalagayan ng puso ng nakikinig. Praktikal na PAGSASABUHAY. Lumapit sa bawat pagkakataong makinig ng salita ng Diyos ng may panalangin at pag-asa. Hilingin sa banal na espiritu na turuan ka. Kumuha ng tala, pagnilayan ang kasulatan, at isabuhay agad ang iyong natutunan. Pag-usapan ang salita ng Diyos kasama ang iyong pamilya. Naway maging daan ng pagbabago ang bawat pangaral, hindi lamang dagdag na kaalaman. Aral #1. Tinatawag ng Diyos ang bawat mananampalataya na makinig sa kanyang salita ng may pagpapakumbaba, pananampalataya, at pagsunod. Ang paglago sa espiritu ay nagsisimula sa pusong tumatanggap at nagpapahalaga sa katotohanan ng Diyos. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri. Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Word, isang pag-aaral mula sa Biblia. PAKIINGATAN ang inyong pakikinig, ang prinsipyo ng pagtanggap sa espiritu at tapat na PAGPAPANGASIWA. Kumpletong maneskrito ng pag-aaral na pampaliwanag. Ikalawang bahagi. Ikalawang punto, ang prinsipyo ng panukat sa espiritu at ang paglago ng pagpapahayag. Talata, Marcos Kapitulo 4 versikulo 24 hanggang 25, KJV. At sinabi niya sa kanila, pakiingatan ninyo ang inyong pakikinig, kung anong panukat ang inyong ipanukat, ay siyang panukat ding ipanukat sa inyo, at sa inyong mga nakikinig ay dadagdagan pa. Sapagkat sa kanya na mayroon, ay bibigyan pa. Marcos Kapitulo 4 versikulo 24 hanggang 25, KJV. Mga kapatid, sa unang bahagi ay natutunan natin ang utos ni Jesus sa bawat mananampalataya. Pakiingatan ninyo ang inyong pakikinig. Ang buhay Kristiyano ay hindi nakatayo lamang sa pakikinig ng mga pangaral, kundi sa pagtanggap, paniniwala, at pagsunod sa salita ng Diyos. Ngayon ay inilalantad ni Jesus ang isang mahalagang prinsipyo ng Espiritu. Sinabi niya, kung anong panukat ang inyong ipanukat, ay siyang panukat ding ipanukat sa inyo, at sa inyong mga nakikinig ay dadagdagan pa. Ito ay isa sa mga dakilang batas ng kaharian tungkol sa paglago sa Espiritu. Ipinagkakatiwala ng Diyos ang mas malalim na pagkaunawa sa mga tapat na tumutugon sa katotohanang natanggap na nila. Ang mananampalatayang sumusunod sa salita ng Diyos ay makakatuklas ng mas malalim na karunungan, mas matalas na pagkilatis, at patuloy na paglago sa espiritual na pagkahinog. 2. Ang prinsipyo ng panukat sa espiritu at ang paglago ng pagpapahayag. Itinuturo ni Jesus na ang mga pagpapalang espiritual ay hindi ipinamamahagi ng walang sinusunod na kaayusan. Mayroong banal na prinsipyo ng pagpapangasiwa. Habang tapat na tumutugon ang mga mananampalataya sa paghahayag ng Diyos, buong biyayang ipinagkakatiwala ng Panginoon ang mas malalim na pagkaunawa at mas malaking pananagutan. Hindi ito nangangahulugang naliligtas tayo dahil sa gawa. Ang kaligtasan ay ganap na mula sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa halip, ang tinutukoy ni Jesus ay ang paglago sa kaalamang espiritual, karunungan, pagbubunga, at kapakinabangan sa kaharian ng Diyos. Ang pagsunod ay nagbubukas ng puso para sa mas malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang pagsuwi naman ay nagpapatala sa kakayahang umunawa sa espiritu. Pag-aaral ng salitang Griego, metrin, panukat. Ang salitang Griegong metrin ay nangangahulugang panukat, pamantayan, bahagi, antas,
Ginamit ni Jesus ang larawan ng pagsukat ng butil sa pamilihan. Ang daming ipinagkaloob ng isang tao ang naging batayan din ng tatanggapin niyang kapalit. Sa pananaw na espiritual, itinuturo ng prinsipyong ito na ang kabigatan ng ating pagtanggap sa salita ng Diyos ay nakakaapekto sa lalim ng ating pagkaunawa at pagpapalang nararanasan. Ang mga lumalapit sa kasulatan ng walang seryosong pagtingin ay nananatiling mababaw sa espiritu. Ang mga nagugutom sa katotohanan ng Diyos at tapat na sumusunod dito ay patuloy na lumalago. Natutuwa ang Diyos na ipakilala ang kanyang sarili sa mga masigasig na naghahanap sa kanya. Ang prinsipyo ng tapat na PAGPAPANGASIWA. Sa buong kasulatan, ipinagkakatiwala ng Diyos ang mga pananagutan sa kanyang bayan. Ang bawat kaloob, pagkakataon, at paghahayag ay may kalakip na pananagutan. Ang alagad na tapat na gumagamit ng ibinigay ng Diyos ay tatanggap ng karagdagang pagkakataon na maglingkod. Ang prinsipyong ito ay makikita sa buong turo ni Jesus. Ang mga tapat sa kaunti ay pagkakatiwalaan ng marami. Ang mga matalinong namamahala sa mga kaloob ng Diyos ay lalong nagiging mabunga. Ang buhay Kristiyano ay patuloy na paglalakbay tungo sa mas matibay na katapatan. Habang mas naglalakad tayo sa pagsunod, mas malinaw nating nakikilala ang tinig ng Diyos. Ang ugnayan ng pagsunod at pagkaunawa. Marami ang nagnanais ng mas malawak na kaalaman sa Biblia habang pinapabayaan naman ang katotohanang alam na nila. Itinuturo ni Jesus na ang tunay na pagkaunawa ay lumalago sa pamamagitan ng pagsunod. Ang kaalamang walang pagsunod ay madalas nagbubunga ng pagmamalaki. Ang pagsunod na may kasamang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karunungan. Ang banal na espiritu ay nagbibigay liwanag sa kasulatan para sa mga mananampalatayang ipinapasa ekop ang kanilang buhay sa awtoridad ng Diyos. Habang isinasabuhay natin ang utos ngayon, inihahanda tayo ng Diyos na tumanggap ng paghahayag bukas. Ang espiritual na pagkahinog ay nabubuo sa bawat hakbang ng katapatan. Theological na pagpapaliwanag, ang unti-unting pagbabagong banal. Inilalarawan ng bagong tipan ng buhay Kristiyano bilang proseso ng pagbabagong banal. Sa sandaling magtiwala tayo kay Kristo, tayo ay pinapawalang sala agad. Pagkatapos ay unti-unti tayong binabago ng banal na espiritu upang maging katulad ni Kristo. Ang habang buhay na gawaing ito ay kinabibilangan ng pagbabago ng isip sa pamamagitan ng kasulatan, pagbubunga ng banal na espiritu, paglago ng kakayahang kumilatis, paglago sa kabanalan, paghubog ng karunungang espiritual, paghahanda sa mga mananampalataya para sa tapat na paglilingkod. Ang paghahayag ng Diyos ay hindi ibinigay lamang upang dumami ang ating nalalaman, ang layunin nito ay pagbabago ng buhay. Ang mananampalatayang patuloy na nagpapasakop sa salita ng Diyos ay lalong nagiging katulad ni Kristo. Ang banal na espiritu bilang ating guro. Nangako si Jesus na aakayin ng banal na espiritu ang mga mananampalataya patungo sa katotohanan. Siya ang nagbibigay liwanag sa salita ng Diyos, nagpababala sa kasalanan, nagpapatibay ng pananampalataya, at nagbibigay kakayahang sumunod. Gayunpaman, ang paglilingkod ng Espiritu ay hindi hiwalay sa kasulatan. Tinuturuan niya tayo sa pamamagitan ng nakasulat na salitang kanyang kinasihan. Habang pinag-aaralan ng mga Kristiyano ang kasulatan ng may panalangin, binubuksan ng banal na Espiritu ang kanilang pangunawa at isinasabuhay ang katotohanan ng Diyos sa kanila. Ang lumalawak na liwanag na ito ay nagbubunga ng pagpapakumbaba sa halip na pagmamalaki, dahil ang lahat ng tunay na kaalaman ay kaloob ng biyaya ng Diyos. Halimbawa sa pag-aaral, ang tapat na mag-aaral. Isipin ang dalawang mag-aaral na magkatabi sa parehong silid-aralan. Pareho silang nakikinig sa iisang guro. Ang isa ay nakikinig ng mabuti, tinatapos ang lahat ng gawain, at isinasabuhay ang natutunan. Ang isa naman ay binabaliwala ang aralin at tumatangging isagawa ito. Sa pagtatapos ng taon, ang isa ay lumago ng husto habang ang isa ay halos walang naging pag-unlad. Ang pagkakaiba ay wala sa guro, nasa pagtugon nito. Gayun din, ang mga mananampalataya ay nakikinig sa iisang salita ng Diyos. Ang mga sumusunod ay lumalago sa espiritual na pagkahinog. Halimbawa sa pag-aaral, ang punong LUMALAGO. Ang malusog na puno ay patuloy na tumatanggap ng sikat ng araw, tubig, at sustansya. Taon-taon ay lumalakas ang mga ugat at lalong namumunga. Gayun din, ang mga mananampalatayang patuloy na tumatanggap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod ay nagiging matatag sa espiritu.
Lumalalim ang kanilang mga ugat, tumitibay ang pananampalataya, at dumarami ang bunga. Marami ang nakasusumpong ng lakas ng loob sa lilam ng kanilang tapat na pamumuhay. Praktikal na PAGSASABUHAY. Para sa mga individual na mananampalataya, lumapit sa bawat pagbasa ng kasulatan ng may pusong handang matuto. Huwag lamang itanong, ano ang ibig sabihin ng talatang ito? Kundi pati na rin, paano ko ito susundin ngayon? Itala ang mga aral na itinuturo ng Diyos. Ipanalangin ang lakas upang maisabuhay agad ang kanyang salita. Tandaan na ang patuloy na pagsunod ang nagbubunga ng pangmatagalang paglago. Para sa mga pamilya, gawing sentro ng inyong tahanan ang salita ng Diyos. Magbasa ng Biblia ng sabay-sabay ng regular. Hikayatin ang pag-uusap tungkol sa katotohanan ng kasulatan. Manalangin ng sabay para sa karunungang sumunod sa mga utos ng Diyos. Maging huwaran ang mga magulang ng masayang pagsunod upang makita ng mga anak na ang pagsunod kay Kristo ay pribilehiyo at kagalakan. Ang tahanang nagpaparangal sa salita ng Diyos ay nagiging lugar ng katatagan sa espiritu. Para sa mga kabataan, linangin ang ugali ng araw-araw na pagbasa ng Biblia habang bata pa. Hayaan ang kasulatan, hindi social media, uso, o tagumpay ng mundo, ang humubog sa inyong mga pagpapahalaga. Maghanap ng mga gabay na nagmamahal sa salita ng Diyos. Habang tapat na sumusunod kay Kristo ngayon, ihahanda ka niya para sa mas malalaking pananagutan sa hinaharap. Para sa mga pinuno ng simbahan, ituro ang kasulatan ng tumpak at tapat. Hikayatin ang mga mananampalataya na hindi lamang dumalo sa pagsamba kundi maging mga alagad na sumusunod kay Kristo. Maglaan ng pagkakataon para sa pag-aaral ng Biblia, paggabay, at praktikal na paglilingkod. Mamuno sa pamamagitan ng halimbawa, ipakita ang pagpapakumbaba, kabanalan, at pag-asa sa salita ng Diyos. Ang malusog na simbahan ay lumalago sa pamamagitan ng tapat na pagpapaliwanag ng kasulatan at masayang pagsunod kay Kristo. Sandali ng pag-aaral. Mga kapatid, higit pa sa matalinong isip ang ninanais ng Diyos, ninanais niya ang mga buhay na binago. Ang Biblia ay hindi ibinigay upang dumami lang ang alam natin, kundi upang lumalim ang ating pag-ibig sa Diyos at pagsunod sa kanyang kalooban. Ang bawat pangaral na iyong naririnig, ang bawat kabanatang iyong binabasa, ang bawat katotohanang ipinapakilala ng banal na espiritu, ay may kalakip na pribilehiyo at pananagutan. Huwag hayaang ang paghahayag ngayon ay maging nakalimutang paninindigan bukas. Lumakad ka sa liwanag na ibinigay na ng Diyos, at buong biyaya niya akayin ka patungo sa mas malalim na pagkaunawa. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri. Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Word, isang pag-aaral mula sa Biblia. PAKIINGATAN ang inyong pakikinig, ang prinsipyo ng pagtanggap sa espiritu at tapat na PAGPAPANGASIWA. Kumpletong manuskrito ng pag-aaral na pampaliwanag, ikatlong bahagi. Ikatlong punto, ang panganib ng pagpapabiis sa katotohanan ng Diyos at ang tawag sa tapat na pagpapangasiwa. Pangunahing talata, KJV. Marcos Kapitulo 4 versikulo 25. Sapagkat sa kanya na mayroon, ay bibigyan pa, at sa kanya na wala, ay aalisin pati ng kanyang inaakala niyang mayroon siya. Marcos Kapitulo 4 versikulo 25, KJV. Mga kapatid, dalawang pundasyong katotohanan na ang ating natutunan mula sa turo ng ating Panginoon. Una, inuutusan tayo ni Jesus na pakinggan ng mabuti ang ating naririnig. Ang bawat pagtatagpo sa salita ng Diyos ay sagrado at pagkakataong marinig ang tinig ng Diyos. Pangalawa, natuklasan natin na ipinagkakatiwala ng Diyos ang mas malalim na pagkaunawa sa mga tapat na tumatanggap at sumusunod sa kanyang katotohanan. Ang pagsunod ay nagbubunga ng mas malalim na kaalaman, mas matibay na pananampalataya, at patuloy na pagbubunga. Ngayon ay nagtatapos si Jesus sa isang seryosong babala. Itinuturo niya na ang buhay sa espiritu ay hindi kailanman nananatiling walang pagbabago. Tayo ay lumalago habang tumutugon sa salita ng Diyos, o kaya ay unti-unting nagiging matigas ang pakiramdam sa espiritu. Walang maaaring manatiling neutral. Ang parehong araw na nagpapalambot sa wax ay siya ring nagpapatigas sa luwad. Gayun din, ang parehong salita ng Diyos ay nagpapalambot sa mapagpakumbabang puso ngunit nagpapatigas sa pusong patuloy na tumatanggi rito. 3.
Ang panganib ng PAGPAPABAYA sa katotohanan ng Diyos at ang tawag sa tapat na PAGPAPANGASIWA. Ipinahayag ni Jesus, sapagkat sa kanya na mayroon, ay bibigyan pa, at sa kanya na wala, ay aalisin pati ng kanyang inaakala niyang mayroon siya. Sa unang tingin ay maaaring mahirap intindihin ang mga salitang ito. Hindi itinuturo ni Jesus na hindi makatarungan ang Diyos sa pagpapala sa iba habang pinarurusahan ang iba. Sa halip, inilalantad niya ang isang prinsipyo ng Espiritu. Ang mga tumatanggap ng katotohanan ng Diyos ng may pananampalataya at pagsunod ay patuloy na lumalago. Ang mga patuloy na nagwawalang bahala, tumatanggi, o nagpapabiye naman ay lalong nawawalan ng kakayahang makaramdam nito. Ang pagpapabiye sa Espiritu ay laging nagbubunga ng paghina. Ang panganib ng pusong tumitigas. Sa buong kasulatan, isa sa pinakamalaking panganib para sa bayan ng Diyos ay ang pagtigas ng puso. Ang pagtigas ay hindi karaniwang nangyayari ng biglaan, ito ay unti-unting nabubuo. Pagpapabiye sa pakikipag-usap sa Diyos. Hindi pagbubukas ng Biblia. Pagpapaliban ng pagsunod. Hindi pag-amin ng kasalanan. Patuloy na pagmamataas. Unti-unting nawawala ng pakiramdam ang puso sa tinig ng Diyos. Ang dating nagpapababa ng loob ay halos wala ng epekto. Ang mananampalatayang paulit-ulit na binibaliwala ang paalala ng banal na espiritu ay kalaunang nawawalan ng pagiging sensitibo sa espiritu. Mahal na nagbabala si Jesus sa kanyang mga alagad dahil nais niyang manatili silang buhay at mabunga sa espiritu. Ang PANANAGUTANG pangasiwaan ang PAGHAYAG ng Diyos. Ang bawat katotohanang ipinapakilala ng Diyos ay sagrado at ipinagkatiwala sa atin. Hindi ibinigay ng Panginoon ang kanyang salita para lamang dumami ang ating nalalaman, ibinigay niya ito upang tayo ay mas maparangalan siya, mas tapat na mahalin siya, mas tapat na sundin siya, mas epektibong paglingkuran siya, mas matapang na ibahagi siya. Ang kaalamang espiritual ay laging may kalakip na pananagutan. Habang mas marami tayong nauunawaan, mas nagiging mananagot tayo sa Diyos. Ang tapat na pangangasiwa ay nangangahulugang isinasabuhay ang katotohanan ng Diyos. Gaya ng isinulat ni Santiago, dapat tayong maging tagatupad ng salita at hindi tagapakinig lamang. Ang kaalamang walang kasamang pagsunod ay nagbubunga ng pagmamalaki, ang kaalamang may kasamang pagsunod ay nagbubunga ng pagkahinog na katulad ni Kristo. Theological na pagpapaliwanag, ang pagpapatuloy sa buhay Kristiyano. Patuloy na itinuturo ng bagong tipan na ang tunay na mananampalataya ay tinatawag na manatili sa pananampalataya. Ang pagpapatuloy ay hindi para kitain ang kaligtasan, ito ay patunay na patuloy na gumagawa ang Diyos sa loob ng kanyang bayan. Pinatitibay ng banal na espiritu ang mga mananampalataya upang maniwala kay Kristo, sumunod sa kanyang salita, at magbunga. Ang mga nananatili kay Kristo ay lalong lumalago sa karunungan, kabanalan, pagkilatis, at kapakinabangan, at ang kanilang buhay ay lalong sumasalamin sa pag-uugali ni Jesus. Ang pagpapatuloy ay patunay ng katotohanan ng ating pananampalataya. Ang gawain ng banal na espiritu. Ang banal na espiritu ay patuloy na gumagawa sa buhay ng mananampalataya sa pamamagitan ng pagbibigay liwanag sa kasulatan, pagpababala sa kasalanan, pagbubunga ng espiritual na katangian, pagpapatibay ng pagsunod, pagbibigay lakas sa pagpapatutuo, paggabay patungo sa katotohanan. Kapag tumutugon tayo sa kanyang paggabay, mas lumalalim ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kapag paulit-ulit tayong tumatanggi, ipinagdadalamati natin ang kanyang gawa at hinahadlangan ang ating paglago. Kaya't ang bawat paalala ng Espiritu ay nararapat sagutin ng may pagpapakumbaba at agaran. Halimbawa sa pag-aaral, ang hardeng pinabayaan. Isipin ang isang magandang hardin na may malulusog na bulaklak at punong namumunga. Kapag dinidiligan, tinatanggalan ng damo, at inalagaan ng tapat, ito ay namumulaklak. Ngunit kapag pinabayaan, unti-unting sasakupan ng damo, titigas ang lupa, mababawasan ang ani, at kalaunan ay magiging tigang ang dating magandang hardin. Ganoon din ang ating puso, ang araw-araw na pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, kasulatan, pagsamba, at pagsunod ang nagpapanatili ng kalusugan natin, ang pagpapabe ay nagdadala ng paghina. Halimbawa sa pag-aaral, ang kalamnang hindi ginagamit. Ang atleta ay lumalakas dahil sa patuloy na ehersisyo. Kapag hindi ginamit ang kalamnan, unti-unti itong nanghihina.
Ganoon din ang mga gawaing espiritual, tumitibay ang pananampalataya kapag ginagamit, lumalalim ang panalangin kapag isinasagawa, dumarami ang kaalaman kapag pinag-aaralan, lumalago ang pag-ibig kapag naglilingkod, at nagiging kagalakan ang pagsunod kapag patuloy na nagpapasakop kay Kristo. Nais ng Diyos na ang kanyang mga anak ay patuloy na lumago sa biyaya. Ang tawag sa tapat na PAGPAPANGASIWA. Tinatawag ni Jesus ang bawat mananampalataya na maging tapat na tagapangalaga ng katotohanan ng Diyos. Kasama rito ang patuloy na pagbabasa ng kasulatan, maingat na pag-aaral ng salita ng Diyos, pagsasaulo ng katotohanan ng Biblia, pamumuhay ng may pagsunod, tapat na pagtuturo sa iba, matapang na pagbabahagi ng ebanghelyo, paggamit ng mga kaloob espiritual para sa kaluwalhatian ng Diyos, paglalaan ng oras, talento, at yaman para sa kaharian ng Diyos. Ang katapatan ay hindi nasusukat sa tagumpay ng mundo kundi sa buong pusong pagsunod kay Kristo. Darating ang araw na ang bawat isa ay magpapaliwanag sa Panginoon kung paano natin inalagaan ang ipinagkatiwala niya sa atin. Naway pakinggan natin ang kanyang sabi, mahusay, mabuti at tapat na lingkod. Praktikal na PAGSASABUHAY. Para sa mga individual na mananampalataya, ingatan ang puso laban sa pagiging kampante. Gawing prioridad ang oras kasama ang Diyos araw-araw. Huwag ipagpaliban ang pagsunod kapag pinababala ka ng banal na espiritu. Mabilis na tumugon sa tinig ng Diyos. Isabuhay ang natutunan, at magtiwalang palalimin pa ng Diyos ang iyong pagkaunawa habang ikaw ay tapat na lumalakad kasama niya. Para sa mga pamilya, gawing lugar ng pagmamahal at pagsunod sa salita ng Diyos ang inyong tahanan. Magkaroon ng regular na pagsamba bilang pamilya. Manalangin ng sabay-sabay. Hikayati ng isa't isa na isabuhay ang katotohanan sa bawat desisyon. Ipakita ng mga magulang na ang pagsunod kay Kristo ay pribilehiyo at kagalakan, hindi lamang tungkulin. Ang pamilyang tapat na nag-aalaga ng katotohanan ay nagiging ilaw sa pamayanan. Para sa mga kabataan, ang ugaling nabubuo mo ngayon ang huhubog sa iyong pagkatao bukas. Itatag ang buhay sa salita ng Diyos, hindi sa nagbabagong pananaw ng mundo. Makinig ng mabuti kapag nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng kasulatan. Lumakad sa pagsunod kahit hindi ito sikat. Natutuwa ang Panginoon na pagkatiwalaan ng mas malalaking pananagutan ang mga kabataang nagpapatunay ng katapatan sa maliliit na bagay. Para sa mga pinuno ng simbahan, pakainin ang bayan ng Diyos ng tunay na aral. Ituro ang buong payo ng Diyos. Ihanda ang mga mananampalataya upang maging hinog na alagad na sumusunod kay Kristo. Maging huwaran ng pagpapakumbaba, kabanalan, at katapatan. Akayin ang kapulungan hindi lamang sa kaalaman kundi sa pamumuhay na katulad ni Kristo. Ang malusog na simbahan ay nakatayo sa tapat na pag-aalaga ng katotohanan ng Diyos. Sandali ng pag-aaral. Mga kapatid, ang bawat pangaral na naririnig mo, ang bawat talatang binabasa mo, ang bawat paalala ng banal na espiritu, ang bawat pagkakataong sumunod, ay paanyaya mula sa langit upang lumago. Huwag sayangin ang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Mahalin ang kanyang salita, pahalagahan ang kanyang katotohanan, lumakad sa pagsunod, ibahagi ang kanyang ebanghelyo, maglingkod ng tapat. Ang mga lumalakad sa liwanag ay tatanggap pa ng mas malaking liwanag hanggang sa araw na harapin natin si Kristo. Buod, sa pagtatapos ng ating pag-aaral sa Marcos Kapitulo 4 versikulo 24 hanggang 25, alalahanin ang 3 pundasyong katotohanan. 1. Tinatawag tayo ng Diyos na makinig ng may paggalang at pagsunod. Ang pakikinig ay higit pa sa pandinig. Ang tunay na pakikinig ay nagbubunga ng paniniwala, pagsunod, at mabungang buhay. Ang kalagayan ng ating puso ang nagtatakda kung paano tatubo ang salita ng Diyos sa atin. 2. Ang tapat na pagsunod ay nagdadala ng mas malalim na paglago. Biyayang ipinagkakatiwala ng Diyos ang mas malalim na pagkaunawa, karunungan, at kapakinabangan sa mga tumutugon ng tapat. Ang mananampalatayang lumalakad sa pagsunod ay lalong lumalago sa pamamagitan ng banal na espiritu. 3. Ang pagpapabeya ay nagdadala ng paghina. Ang Bibliyang hindi binubuksan, panalangin pinababayaan, at ugnayang napapabayaan ay unti-unting nagpapatigas ng puso. Ngunit ang mga tapat na nag-aalaga ng salita ay patuloy na lumalago sa biyaya, karunungan, pagkilatis, at pag-uugali na katulad ni Kristo. Huling hamon.
Mga kapatid, maging mga taong nagpapahalaga sa bawat salitang namumula sa bibig ng Diyos. Huwag tayong makontento sa pakikinig lamang ng hindi isinasabuhay. Sa halip, tanggapin ang katotohanan ng may pagpapakumbaba, pag-aralan ng masigasig, isabuhay ng matapang, ituro ng tapat, at ipahayag ng masaya hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Kailangan ng mundo ng mga mananampalatayang ang buhay ay nagpapakita ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Paanyayang evangelistiko sa altar. Marahil ay napagtanto mong madalas ka nang nakarinig ng salita ng Diyos ngunit hindi pa tunay na lumalapit kay Jesus. Ang kaalaman lamang ay hindi makapagliligtas, ang pananampalataya kay Kristo ang nagdadala ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Ang tagapagligtas na nagturo nito ay namatay sa krus para sa iyong mga kasalanan at muling nabuhay. Inaanyayahan ka niya ngayon, magsisi, maniwala sa Ebanghelyo, at tanggapin ang kanyang biyaya. Kung ikaw ay mananampalataya ng ngunit naging kampante, ito na ang oras upang ibalik ang iyong unang pag-ibig. Buksan muli ang salita, ibalik ang sigla sa panalangin, lumakad sa pagsunod, at hayaang muling mag-alab ang iyong puso sa pamamagitan ng banal na espiritu. Kung tinatawag ka niya sa pagtuturo, pagpapalago ng iba, o paglilingkod, tumugon ka ng may pananampalataya, siya ang maghahanda sa iyo. PANGWAKAS na panalangin. Ama sa langit, salamat sa walang halagang kaloob ng iyong salita. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong nakinig kami ngunit hindi sumunod. Bigyan mo kami ng pusong malambot, mapagpakumbaba, at sabik na marinig ang iyong tinig. Punuin mo kami ng banal na espiritu upang tapat naming mapangalagaan ang bawat katotohanang ipinagkatiwala mo. Tulungan kaming lumago sa karunungan, kabanalan, pag-ibig, at paglilingkod. Iadya mo kami sa pagiging kampante at gawing mabungang alagad na nagliliwanag kay Kristo sa aming tahanan, simbahan, trabaho, at pamayanan. Ipanalangin namin ang mga hindi pa nananampalataya, ay lapit mo sila sa pagsisisi at pananampalataya ngayon. Naway laging maparangalan ka sa aming buhay hanggang sa makita ka namin ng mukhaan. Sa pangalan ng Panginoon at tagapagligtas na si Jesu Kristo, Amen. Pangunahing katotohanan. Itinuturo ni Jesus na ang salita ng Diyos ay sagrado at ipinagkakatiwala sa atin. Ang mga tumatanggap nito ng may pananampalataya, pagpapakumbaba, at pagsunod ay lumalago sa karunungan at pagkahinog, habang ang mga nagpapabe ay nagiging matigas ang pakiramdam. Kaya't ang bawat mananampalataya ay tinatawag na pangalagaan ng katotohanan, isabuhay ito ng matapang, at ipahayag ng tapat hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.